under dito, nag-i-start sila sa 15. Tayo, no choice tayo kundi sumunod tayo sa 15 ampere para sa ating circuit breaker. So wala namang problema, sumunod tayo mga idol. Welcome once again guys in my YouTube channel. Today meron tayong sasagutin na tanong. Ang tanong niya is ano daw ang circuit breaker para sa 0.5 HP na aircon Optima ni Carrier na 0.5. Meron siyang 495 wattage. At since given ito, alamin muna natin kung ilang ang amperahe na tumatakbo dito. Dahil ito ang amperahe ang magiging basis natin kung paano kukunin ang circuit breaker nito. Ngayon, gamit si Ohm's Law. Ayan, gamit si Ohm's Law. Ayan. P measured in watt, I current, V voltage. Ngayon ang inaalam natin yung I, therefore ito ang gagamitin natin. And then I is equal to 2.15 ampere. So kung lalagyan natin ng branch circuit breaker, ang amperahe na po pwede natin gamitin para dito ay po pwede na yung 6 ampere. Pero dahil ito ay air conditioning, hindi po pwede. What if 10? Ayan, po pwede na ba yung 10? Okay, since inaalam natin yung circuit breaker, mas maganda gamitin natin basihan is si Philippine Electrical Code. At sa table 4.30.14.2, ito yung full load in ampere para sa single phase alternating current. Ang 0.5 HP, ang full load current nito is 4.9 ampere. Full load current. Ang full load current nito is 4.9 ampere under sa 230 volts. So ito yung 0.5 horsepower natin. At under naman sa article 4.40.3.2 application and selection para sa motor compressor, meron tayong multiplier na 25% para sa maximum at 175% para sa minimum. So dito tayo magbabase mga lodi, huwag dito. Kasi ang tinatanong kasi natin, circuit breaker, ampacity. So kapag ang tinatanong natin para sa main DB o distribution box, ito, kung ito pagbasa natin sa distribution box, dito tayo sa FLC ni PEC. Okay? Ayan, dito tayo magbabase. Ngayon, kapag i-times natin yung 4.9 times, lakunin natin yung pinaka-highest, yung max na multiplier, 2.25 is equal to 11 ampere. So dito pa lang makukuha na natin yung circuit breaker para sa ating distribution box, 11 ampere. Ang available sa market nito is 10. So i-justify ko bakit 10. At kunin natin yung lowest. Meron kasing lowest mga idol, ha? Dapat nasa range tayo. Okay? And then times 1.75 is equal to 8.5 ampere. So kaya sinabi kong 10, nasa range. Ayan, between 8.5 ampere to 11 ampere. Ang selection na pinili ko is 10. Pwede na yung 10. Max na ito, ha? So pag sinabi kong 10, magiging questionable na naman ito para sa ating mga electrical professional. Pero since ang tanong kasi, ano ang actually sa tanong niya 0.6 ito eh. 0.6. Ang nakita ko kasing available is 0.5. Ngayon kung magpo 0.6 ka, pwede na kayo sa 12. Kasi nadagdagan siya, pwede kayo sa 12. Since ang tanong kasi is 0.5
para sa akin, 10 is sufficient na. Ngunit hindi dito nagtatapos mga idol. Under sa 2.40.1.6, ang mga selection lang dito is 15, 20, 25, 30, and so on. Nag-i-start sa 15. Ibig sabihin, kung babasahin natin between the lines, ito yung pinaka-limit nila hanggang 15. So, no choice tayo kundi maglalagay ng 15. Circuit breaker, dahil ito yung nakalagay sa kanila. Ngunit, kung titignan natin, nasa range yung 11, 2.85, sila din sa kanila rin nanggaling ito. Okay? Meron silang minimum na multiplier 175 at maximum na 2.25 na 225% na maximum para sa ating FLC. And then makikita nyo na arrive tayo sa 11. Ngunit ang ginagawa kasi ng iba mga idol, kaya pumunta kaagad sila sa 20, meron daw derating factor ang ating circuit. Itong circuit breaker, 15 ampere nito magiging 12 ampere na lang yan pag in-apply mo ng 80% na derating. So yung 20 magiging 16 lang yan, at itong 25 magiging 20 ampere lang yan, at yung 30 magiging 24 ampere lang. So ito na-applyan ng 80% derating, derating para daw sa continuous load. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ang 0.5 HP ba, halimbawa ginamit mo lang yan sa, halimbawa ito yung 2, tapos ito naman yung 2.5, okay? 2.5, tapos ito naman yung 2. Pag minultiply natin yan, bawa ito yung room, yan, halimbawa ito lang yung kalaki yung room mo. Pag itinames mo to, is equal to 5 square meter. So itong 5 square meter na ito, hindi na ma-apply ang 80% derating ng circuit breaker dahil sa liit ng kwarto. So 5 square meter, kung titignan nyo yung brochure ng aircon na ito yung Optima ng Carrier, ang recommended nila para sa kanilang 0.5 is 10 square meter daw. So itong calculated nila is without heat load siguro, kasi kapag itong 10 square meter meron ditong natulog na let's say 10 katao, okay? 10 person ang natulog dyan, questionable na yung cooling capacity ng 0.5 HP na aircon natin. Questionable na yan kasi dumami yung heat load ng itong heat load ng tao na ito, bawat person is 600 BTU. So sa 10 di ikuha na 6,000 BTU na kagad, plus lawak nung square area ng room. Questionable na yan. Diyan na papasok yung 80% nila, kaya dito papasok. So ang mangyayari dito, hindi na magka-cut off yung kanilang air conditioning. Wala nang cut off na mangyayari dahil over sa capacity. Ngayon sa room na yan, meron pa silang computer dyan. Nandyan yung computer, okay? Computer, and then heat load din yan, and then let's say meron pa rin dyan maliit na small na ref. So another heat load dyan. Meron silang maliit na ref, merong TV, another heat load dyan, okay? So maraming kinukonsider mga idol. So para sa akin, pag ito yung area mo 5 square meter para sa 0.5 HP, hindi ka na aabot dito sa derating factor.
So para sa akin na okay na ako sa 10 kasi 11 nasa range naman ako, okay na ako dito. Ngunit dahil sa PEC dito, under dito, nag-i-start sila sa 15. So wala tayong, no choice tayo kundi sumunod tayo sa 15. Okay, ilagay natin 15 ampere para sa ating circuit breaker. So wala namang problema, sumunod tayo mga idol. Ngunit dito sa ating branch circuit breaker, kung gusto nyo maglagay ng branch circuit breaker, go for 10. Ako na nagsasabi as aircon technician, go for 10. Kung gusto nyo lagyan ng, halimbawa ito yung air conditioning unit natin, yan, air conditioning, ito yung 0.5 HP natin, 0.5 HP. At sa ating kasi sa Pilipinas, naglalagay tayo ng branch circuit breaker na may kasama ng AC plug dyan, at yung cord ng aircon natin sinasalpak natin diyan. So ito, maglagay kayo ng 10 ampere circuit breaker para sa branch. Huwag na kayong pumunta dito dahil question tayo, although meron lang kayong 2 ampere para sa inyong 0.5 HP, pero ang FLC niyan ayon sa PEC yan ay 4.9. So wag na natin silang questionin kasi sila meron silang laboratory at tinest nila itong mga ito before nila linagay itong mga data na ito. Okay, so may mga test silang, series of test na ginawa sila. So para sa akin, para sa branch circuit breaker mo, gamitan mo ng 10. Para sa DB, kung sakali yung electrician mo linagay niya 30 ampere dyan, palitan mo, gawin mo lang 15 ampere. Okay, gawin mo lang 15. So that's it. Kung may mga katanungan, tanong lang po tayo. Maraming salamat sa panonood. Mabuhay!